Good morning, boss. Nandito tayo sa Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City to witness the Yao Yan Mixed Martial Fighting Challenge. Yes, nanggaling na tayo dito dati mga boss. Tinry natin ang Yao Yan. Pero this time, witness the masters, the experts in action, battle it out to gain supremacy. Ayun, alam ko iniisip nyo hindi ako kasali, hindi ako magpapabugbog. Pero this episode is gonna be just exciting kasi nga manonood tayo ng tournament. Kaya, standby mga boss! Iba't ibang mandirigma, iba't ibang disiplina. Lahat, buo ang loob na manalo at patunayan ang sarili sa mundo ng palakasan. Ayan, so makakasama natin muli dito, the man behind it all, Coach Sir Henry Kobayashi. Good morning, Coach. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat dito sa Good Morning Boss. Okay, so Coach, we're having a tournament. Galing saan ba yung mga participants natin dito? Marami tayong mga participant dito galing sa iba't ibang lugar. Meron pa dito nang galing ng Romblon. Meron galing ng Papua New Guinea. Member siya ng Philippine team ng rugby, yung Philippine Volcano. Meron Koreano, Jordan. 4 na kickboxing matches at 7 MMA. Yan ang nakalista sa fight card ng Balikatan 6 ngayong taon. Iba-iba yung pinanggalingan ng ating mga fighters. Ano ba ito? Kasi natakal natin dati, di ba? Meron dalawang klase ng Yao Yan, yung traditional at mixed. So this is mixed? Combination siya ng mix pati ng traditional na Yao Yan. Kaya naglagay kami rito ng 4 na matches na kickboxing. Pero yung kickboxing niya, hindi yung traditional na American kickboxing na bawal mag-clinch. Ito, modified siya. Ang bawal lang dito, yung paggamit ng elbow. Okay, dahil amateur lang siya, dahil parang medyo iniwasan natin na magkaroon ng masyadong tama sa mukha. Pero pwede siyang tumuhod. Tapos sa mix naman, meron din tayo dito na kasi may bata na maglalaban na 16 years old na Koreano. Ang naging rules natin doon para sa mga kids, pagdating sa ground, bawal ang pounding. Pero meron siyang sa striking, kompleto siya. May suntok, may sipa, may tuhod, then may takedown. Pagdating sa ground, grappling naman lang gagawin naman nila. Speaking of timbang, ano ba yung mga weight divisions natin dito? Meron tayong pin weight sa 110 to 119, meron tayong flyweight nasa 120 to 129, bantamweight 130 to 139, featherweight 140 to 149, merong lightweight 150 to 159, meron din yung middleweight 170 to 179, meron light heavyweight 180 to 189, tas cruiserweight, pinakamabigat ngayon maglalaro yung cruiserweight 190 to 199 pounds. At syempre, bukod sa prestige at dagdag na panalo para sa kanilang fight history, mayroon ding nakahandang premyo para sa mga mananalo. Magbibigay kami para sa mananalo, yung 500 na yon kukunin doon sa benta ng ticket. Okay? Tapos maliban doon, magkakaroon sila ng scholarship for 2 years. Mag-aaral sila ng HRM, culinary, practical nursing. Maganda yun kasi mga TESDA course. For 2 years, wala na sila babayarang tuition. Ang problema na lang doon, yung baon lang nila sa participation fee. Tapos din makakuha sila ng medal. Kung maganda pa yung pinakita ng laban, meron tayong mga trophy rito, best fight, submission of the night, knockout of the night. Tapos yung main event natin, bibigyan din natin ng trophy. Bagamat amateur, inuuna pa rin syempre ang safety ng mga manlalaro. May mga nurses tayo rito. Nurse pa yan ng St. Luke's. Yung last event natin, yung Balikatan 5, mismong yung chief ng surgery ng Veterans Hospital, siya pa may tournament doctor. At sa aming pag-iikot, inalam namin ang magiging strategy ng ilan sa mga manlalaro na sasabak sa Balikatan 6. My game plan is to take him down. Take him down, go to the ground, and ground and pound. Ground and pound, pin, and takedowns, some strikes. Talaga nga naman na bukod sa lakas at conditioning, isa ring malaking palaisipan ng sport na ito dahil malaki ang contribution ng strategy sa panalo ng isang fighter. Sa ganitong klase ng palaro, sa Balikatan event, maganda makapag-enroll ng klase ng gym na nagtuturo ng mixed martial arts, especially dito sa Misa Hybrid Yao Yan Mixed Martial Arts Training Center. Ang maganda kasi dito, binibigyan namin ng pagkakataon yung tao na mag-move from striking or grappling siya, lalo siyang wrestler, gusto nyo mag-aral ng iba-ibang klase ng technique ng Hybrid Yao Yan, mas maganda na-improve pa siya. Ang gym namin na makikita nyo dito sa 5th floor ng current building, number 9, Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Ayan na, mukhang malapit na. Tatabi muna kami ni Coach kasi baka pagkamalan kami na kami yung lalaban, magugulpi kami dito. Pero manunod tayo mga boss, so dyan lang kayo. Stand by.
Sa paghiyaw ng mga manonood, pagtunog ng bell at pag-signal ng referee, nagsimula ang bakbakan sa Balikatan 6 na naganap sa gym ng High Video Yan sa Cubao. At talagang nag-init ang gabi dahil sa mga maaksyong pangyayari sa loob ng ring. Siyempre, panauhin sa gabi ngayon ang MMA icon at founder ng URCC na si Alvin Aguilar. Actually, Sir Henry was one of the people who helped me start the URCC. We are now the longest running promotion in Asia, and started with me, with Sir Henry, and of course the whole Yaoyan, everybody, all of us working together made this possible. Thank you very much, guys. Thank you. Sa unang fight card ay naglaban sina Kim ng Hybrid Yaoyan at Donovan Torres ng Vitor MMA Gym. Eksplosibo ang kanilang naging laban. Sa huli, wagi ang manok ng Hybrid Yaoyan na si Jongwoo Kim sa pamamagitan ng isang rear naked choke. Itinanghal ito bilang best submission. Sumunod naman ang mga mas bata na sina Zico Zaki Zaglul na mula rin sa Hybrid Yaoyan at Ramir Lacson ng Joker Bulls Philippines. Matapos ang maaksyon na unang round, ibinato ng corner ni Lacson ang puting tuwalya na nagbigay daan sa pagkapanalo ni Zico. Isa na namang panalo para sa Hybrid Yaoyan. Ang sumunod na laban ay sa pagitan ni na Jamil Marocon ng Hyper MMA at Mikey Masamayor ng Fight Factory Gym. Dahil walang gusto magpadaig, umabot ng 3 rounds ang laban. Sa huli, nanaig via majority decision si Marocon. Referee stoppage naman dahil sa sunod-sunod na malakas na sunsok ang siyang nagbigay ng panalo kay Alan Fulgar ng New Blood MMA sa kanyang naging laban kay Chris Silva ng Yaoyan Fervelian. Sumunod naman ang laban sa pagitan ni na Giovanni Buwalan ng Yaoyan Fervelian at Mo ng lakas ng kabaong Pinoy. Isang well-timed na straight back kick ang nagbigay daan sa pagkapanalo ni Giovanni Buwalan. Tinanghal ito bilang best knockout. Isa namang well-positioned at well-executed na shoulder lock ang nagpanalo kay Alex Yabes ng Hyper MMA sa kanyang laban kay Ray Anthony Plaza ng Yaoyan Fervelian. Naganap ito sa ikalawang round ng kanilang tunggalian. Sa ikapitong match, wagi si Christian Buentiempo ng Yaoyan Fervelian laban kay Gino Decena ng New Blood MMA. Isang malakas na knee to the chest ang nagdikta sa laban. Sa maiksi, ngunit maaksyong ikawalong round, ang malalakas na suntok ni Mark Palomar ng Hyper MMA ang tumalo kay Miguel Samonte ng Fight Factory Gym. Sunod na nagsagupaan si Roel Rio ng Yaoyan Fervelian at Eric Conchada ng lakas ng kamaong Pinoy. Wagi si Rio via decision, ngunit pareha sila mag-uwi ng parangal dahil itinanghal na best fight ang kanilang mainit na laban. Mga suntok, sipa, duno, strategiya, kondisyon at tiyaga. Yan ang dala ng mga mandirigmang ito sa ring. Ang naganap na Balikatan 6 ang patunay sa potensyal ng mga Pilipino bilang world-class athletes at fighters. Kaya kung nag-iisip ka ng bagong sport, bakit hindi mo itry ang MMA? Malay mo, ikaw naman ang sunod na magwagi sa Balikatan. Jota Mesis para sa One Life.